Pasabog ang mga naging revelasyon ni dating Department of Public Works and Highways District Engineer Henry Alcantara. Pinangalanan niya ang ilang senador, kongresista at ilang kawani ng DPWH na sangkot umano sa kickback at budget insertions. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Kumanta na si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at isa-isang idinetalye sa pagdinig ang sistema ng mga umunoy kickback pati na ang ilang insertion sa pagsisingit ng pondo umano ng ilang mambabatas. Ilan sa mga pinalutang ni Alcantara na pangalan ay sina Congressman Zaldico, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, dating Representative Mitch Cahayon-Uy, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero isa sa pinakanapuruhan ng aligasyon ay si Congressman Co. Idinitali ni Alcantara sa kanyang sinumpaang salaysay na sa pagitan ng 4 na taon mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod daw si Co ng mga proyekto sa Bulacan 1st District Engineering Office. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Paglalahad pa ni Alcantara, ipinapasok daw ni Co ang mga proyekto sa 3 paraan sa pamamagitan ng National Expenditure Program, Bicameral Conference Committee at sa program allocations. At sa bawat proyekto raw, Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kanyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po. Noong taong 2023 hanggang 2025, ito tumaas ng porsyento ng 25%. paglalahad pa ni Alcantara, Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. nang tanungin naman ni Senador Erwin Tulfo si Bryce Hernandez at JP Mendoza, dito tila nagtutugma ang mga salaysay ni Alcantara at Hernandez, kung saan inilahad ni Hernandez na may naabutan sila ng pera na tauhan umano ni Co. Hindi po namin directly nakita si Kong Saldi. Okay. Ang pinakausap po sa amin yung tao niya pong pangalan ni Paul. Paul, okay. So a certain Paul na tao ni Kong Saldi Opo, Your Honor. ang inabutan nyo ng pera. Opo. Sa pagkakaalala, alam mo magkanong pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yon. Bilyon. Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yon? Estimate mo at pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yon. Pinangalanan din ni Alcantara si dating DPWH Undersecretary Bernardo na nagsimula raw magbaba sa kanyang District Engineering Office noong 2022. Ang kasunduan daw, 25% para sa proponent ng proyekto. Lumutang din ang pangalan ni dating Senador Bong Revilla. 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla.
Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sedbong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss. Kaya po imbis na 25, naging 30 ang naging proponent. Doon po sa 3 project na Sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na dati nang nadadawit sa anomalya sa flood control, idinawit din ni Alcantara. Taong 2022 daw nang humiling ng tulong si Villanueva para sa proyektong multipurpose building na nagkakahalaga raw ng 1.5 billion pesos. Pero 600 million pesos lang daw ang napagbigyan na pondo para rito. Paglilinaw naman ni Alcantara, hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento ang senador. Subalit, hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. dininaw din ni Alcantara na wala silang naging direktang transaksyon ni Estrada. Pero nadadawit din dito si dating Undersecretary Bernardo sa usapin. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin, ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yon. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko kay Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent ng mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Isa pang lumutang na pangalan ay si dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Paniwala naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, naghain ng AMLAC ng freeze order sa mga bank accounts ni Alcantara, Villanueva, Estrada, Co, Uy at Bernardo. May nirerekomenda na rin daw na kaso. What specific crime? Indirect bribery, and Article 217 of the Revised Penal Code, malversation of public funds. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.